tayo na. Halina sa presensya ng Diyos, manalangin makinig, sumamba tayo na. Halina sa presensya ng Diyos, hindi na mamaya kung Kingdom, yung actually unshakable faith ang team ni Pastor. Ako'y natuwa doon, ano po kasi yung aking message video about faith. It's about love. Kaya kung napapansin niyo po yung ating t-shirt ay naririyan pa rin. Some of you are wearing it. Nakalagay po sa inyong mga t-shirt ay growing in love. Sabi niyo, bakit kaya naisipan ni Pastor yung growing in love? How come hanggang ngayon yung pa rin ang pinipreach niya? Sabi nila, hindi nagbabago yung message ni Pastor simula nung anniversary hanggang ngayon. Yung topic niya, growing in love. Ano ba nangyari kay Pastor? Baka ngayon lang siya na-born again. Ano? Anyway, talaga pong yun ang nilagay ng Lord na puso, na message sa puso ko. Kaya paulit-ulit ko po itong ipinipreach ngayon. So, isa po sa topic natin today ay pag-usapan po natin yung paglilingkod sa Panginoon ng may pag-ibig. Now, let's go to John chapter 13, verse 34 and 35. Sabi rito, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Now, sabi ni Pastor, gaano ba kahirap ang Christianity? Para sa akin, yung salitang pagiging Kristiyano ay hindi madaling ipaliwanagan. We can sing a lot of Christian songs, we can do a lot of ministries, pero when I try to explain to you what is being a Christian, it's like, ang hirap ko po siyang ilagay sa isang salita. Pero nilagay ng Lord sa puso ko na ang totoo po pagiging Christian is to be Christ-like, and to be Christ-like is to live the life of Christ. Ibig sabihin, if Christ is love, dapat tayo po ay mayroong pag-ibig sa ating mga puso. Amen po ba? So, ang hirap, haba, 4 na sentence yung pinagtutong-tutong ko para ipaliwanag lang paano maging isang Kristiyano. Pero ang totoo pala Kristiyano ay maging katulad ni Kristo. Dahil si Kristo ay pag-ibig, dapat tayo ay maging mapagmahal, puno ng pag-ibig. Naalala ko yung kwento na naglalakad na one time po yung baboy, saka yung manok. At nakakita po sila ng mga batang gutom na gutom. Payat na payat. Nag-usap yung baboy at yung manok. Sabi ng manok, bukas, bigyan natin sila ng masarap na almusal. Bigyan natin sila ng bacon and eggs. Masarap na almusal nyo. Huwag nyo napatingin ko yung baboy sa manok. Sabi ng baboy sa manok, yan ang mahirap sa iyo. Sabi niya, ikaw, mangingitlog ka lang. Ako, kailangan ko pang mamatay para pakainin sila. Amen? Na minsan tayo mga Kristiyano, kala natin gano'ng kadali yung salitang pag-ibig. Parang yung manok, mangingitlog lang. Sabihin mo lang na tutulong ako. Diba? Mamahalin kita. Pero totoo, ang hirap gawin yung salitang pag-ibig. And I believe one of the greatest prayer of St. Paul na isulat po sa Ephesians chapter 3, verse 17 to 18. Pastor, paano nga po ito? Ito'y bagong technology. Ano po? Ito po. Sabi rito sa Ephesians chapter 3, verse 17 to 19, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and how long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now, why would St. Paul emphasize the importance of love sa buhay ng Kristiyano? Diba? Ang daming teachings sa Biblia. Bakit pinagdidiinan ni St. Paul na dapat daw tayo'y lumago sa pag-ibig? Maintindihan natin yung pag-ibig ni Kristo. Ang linaw-linaw po niyan sinasabi, in order for you to be filled with the measure of all the fullness of God, dapat maunawaan mo muna yung totoong pag-ibig. Amen?
Diba? Minsan ang daming discipleship lessons, pero pinaka-basic pala is love. Now, alam niyo ba ng tanda na ikaw ay talagang born again ay pag-ibig? 1 John chapter 4 verse 7. Wala po dyan yung aking verse. Basahan lang po natin yun. And let's go to the book of 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, napakadali palang makilala kung sino ang totoong Kristiyano, sino ang totoong anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. No? Sa walang pag-ibig sa puso natin, alamang, hindi tayo talaga totoong kumikilala sa Diyos. Now, there's another verse na gumising sa akin. No? Chapter 3 po. Atas lang po kayo ng konti. 1 John chapter 3. May kita natin sa verse 15. 1 John pa rin. No? Chapter 3 verse 15 hanggang verse 16. Sabi dito, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Sabi dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang pag-ibig dahil sa atin at dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Now, if we're going to read the entire book of 1 John, the Apostle John talks about love in such a way na makikilala mo daw ang totoong Kristiyano kung meron siyang pag-ibig sa puso. Ang sakit ng sinabi niya, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang sariling kapatid. Wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang kakagising mo, ano? Okay. Ay, alam niyo nangyari kay Pastor Pedro, nagkasakit po siya. Nakita ko sa Facebook, namumutla na. Parang nananawagan na. Salamat sa Diyos at gumaling. Praise the Lord. Actually, last September po nagkasakit ako. Mabuti po nandiyan si Dr. na may mas maintindihan yung naging sakit ko. Kaya di ko ako nawala for quite some time sa church. After I was elected chairman, pinersecute ako ng Diablo. Dami kong gustong gawin eh. Pero ang Diablo pala, babanatan ka niya, sige nila. Pero alam niyo po, all things work together for good. May gusto lang ituro ang Panginoon sa akin. Nasakit ako sa akin po COPD. Alam ni Dr. siguro yung COPD, no? Chronic, obstructive, pulmonary disease. Yung aking kumbaga ay sumasara. At ang sabi ng doktor, walang lumalabas na hangin at wala rin pumapasok. So yung aking pati mo, kung may kunaintindihan, bakit ganito yung ilong kong ginawa ng Lord, kaya palang malaki ito. Kasi mahihirapan pala akong huminga someday. Ano? Na may purpose si Lord sa ilong natin. Amen? May pala magiging sakit ko. Hindi pala ang tawag ko doon, hika. Sino ditong may hika? Sino walang hika? Gusto nyo? Joke lang. Okay, so during that time, nahirapan po akong huminga. I was confined also in a hospital. I took a lot of medicines, antibiotics, para daw gamutin yung aking infection. Kailangan kong mag-steroids for 6 months. Ang dami kong iniinom. At nung panahon na yun, hindi ako makahinga. Dinala ko ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita. Tinanong ko, Lord, bakit? Okay, so dito ko nag-umpisa yung aking teaching. Bakit ko pinipreach ito sa mga churches? Ano pala pagka hindi na kayo makahinga? Yung tipong naghihingalo na kayo. Ang unang-una niyong maaalala, si Lord ba agad? Okay, si Lord. Sabihin na na, Christian na tayo. Siguro susunod na papasok sa isip niyo yung mga anak niyo. Paano na yung mga anak ko kung maiiwanan ko? Bakit yung iniisip ni Pastor Fernand kaya nakatulala? Pero alam niyo po,
Ito sasabihin ko sa inyo, totoo mula sa aking puso. Ang naaalala ko po nung sandaling hindi ako makahinga ay yung mga taong kaaway ko. Yung mga taong kagalit ko. Yung mga taong katampuhan ko, kasamaan ko ng loob. At alam ko nung sandaling yun, kung sakaling kukunin ako ng Lord, hindi ako handa. Marami akong nasaktan ng damdamin. Marami akong binigyan ng sama ng loob. Hindi ako ayos sa kanila. Maliliit na tampo lang pero hindi ako ayos sa kanila. Nakakatuwa ang Lord, may paraan siya ng pagtuturo. At ang devotion ko po entirely sa Bible ay yung book of 1 John. Paulit-ulit ko pong binabasa yan. Everyone who is born of God knows how to love because God is love. Balik-balik ko sa isipan ko kung ano yung salitang love kasi naghahanap ako, Panginoon, ng solusyon para magkaroon ako ng spiritual revival. Binigay mo sakit, binigyan mo ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong karamdaman, pero your purpose is very simple. For me to know what is truly being a pastor or a Christian or a servant of the Lord, kailangan ako'y maging isang person of love. Nagbilang mo ako ng kasamaan ko ng loob. Sinubukan niyo na ba yun? Subukan niyo magbilang, magugulat kayo. Ang dami. Gawa kayong listahan mamaya pag uwi niyan. Ang dami. Ako, pastor, ang dami. And I found out, sabi ko nga, ito pala ang problema namin mga Kristiyano. Ang gagaling namin sa paglilingkod, ang gagaling namin sa ministry, pero kapos kami sa pag-ibig. At ang sabi ng Panginoon sa akin, isa lang ang solusyon. Palakihin mo ang puso mo, matuto kang magmahal. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Naintindihan ko nung bigla yung verse ng St. Paul. At nasabi ko nga po sa sarili ko, kaya pala si Satanas ang husay. Pagka-atakihin niya ang Kristiyano, hindi siya magpapadala lang ng problema. No? Magpapadala siya ng kasamaan mo ng loob. Katampuhan mo. Kagalit mo. Para mawalan ka ng ganang maglingkod sa pangatlo po, make room for people's failings or weaknesses. Yun, ito, mahirap kong maintindihan ko ito dati. Madali ko akong tumingin sa pagkakamali ng ibang tao. At malalim ko akong tumingin sa pagkakamali ng isang tao. Dati sinasabi ko, isang beses ka lang, pangalawa, hindi ka nauubra. Meron bang ganun dito? Amen? Maraming ganyan eh, di ba? May mister mo, isang beses ka lang, kanang ulit. Sa church, ganun tayo, mapaluri tayo eh. Kalpa ka na naman, kakahiya ka. Kumuha ko mga tawag-tawag na kapatid. Kahiyak ka sa Joseph. Di ba? Yan, totoo, wala namang perfecto, di ba? Tingnan mo katabi mo, mukha pang perfecto yan. Maganda lang yan. Ano yan eh, kung baga na makeover, di ba? Anong perfecto sa atin, mga kapatid? Yun ang naintindihan ko po, nung ako po'y nagdi-devotion naman natin. Sa salitang pag-ibig. Don't expect the best from that person. Kasi si Lord, hindi niya naman tinignan ikaw nung magaling ka, mahusay ka eh. Ang tinitignan niya kung anong magagawa niya sa buhay. Kalampakan natin si Lord. So, sabi ni St. Peter, how many times should I forgive my brother? Diba? Diba? Okay, pang-apat, be selfless in serving. Totoo po yun. Pagka tayo po ay marunong magmahal, nakakalimutan natin yung sarili natin. Natututo tayong magsakripisyo para sa iba. Okay? Palakpakan natin si Lord. Okay. Offer only rice, unlimited forgiveness. Kapag hanggang tao humingi ng tawahan, matuto, magpatawad ni Pastor, di siya sincere, problema niya na yun.
Sinabi mo sa Bible na kailangan sincere siya? Hindi. Sinabi, matuto ka lang magpatawad. Amen? Pagdating sa mga Kristiyano, dapat unlimited ang ating forgiveness. Masakit. Kaya. Pastor, di mo alam yung pinagdaanan naming dalawa eh. Naintindihan ko po kayo, ganun din po ako nun. Pero ang sarap ng pakiramdam pag nakapagpatawad kayo. Parang may nagbulot na malalim na tinig sa iyong puso. Amen po? At pag-uli ito po, expect nothing in return. Kaya tayo nandidisappoint. Ang taas ng expectation mo sa iba, pero hindi sa sarili mo. Diba sa mag-asawa lang? Kaya naghihiwalay, Kasi i-expect mo, ito gagawin yun. Dati dinadalan mo ako ng nilagang kamote, nilagang mais, nilagang sabi. Diba? Ngayon wala na. Natitisapoy ka. Diba? Dati ikaw, ang sweet-sweet mo. Pero ngayon, nasa na? Nasasaktan tayo when we expect too much from others. Even sa pagbibigay, di ba lagi tinuturo, be excellent in giving. Ako lagi kong tinuturo yan eh. Pero nung ko lang naiintindihan na sa pagbibigay pala, hindi ka rin dapat nag-i-expect ng kapalit. Kasi pag nagbigay ka, huwag malalaman ng kanan yung kaliwang kamay mo, yung ginagawa mo. Ibig sabihin, pag gumawa ka sa ministry, naglingkod ka, nagbigay ka, don't expect anything in return. Amen? Amen. Pastor, hirap-hirap sa church, ha? Naglingkod ako dyan, ha? Wala man lang ako nakita. Pagkasakit ako, wala man lang binigay sa akin, tawag dito, love gift. Ginawa mo yan para sa Panginoon eh. Amen? Ang Lord na magre-reward sa inyo yan, mga kapatid. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Ating ganun po. Pero I found out, the more I expect from other people, lalo ako nadi-disappoint. Pero when I do everything for God, nagugulat ako, God has a way of rewarding me in many different ways. May paraan ng Diyos kung paano tayo i-reward. Amen? So, to become love-conscious is to become like Jesus. Kaya, basahin ko natin yung kasunod na verse na sabi ko rito ganito. The key to personal revival is love. Kaya sabi ni St. Paul, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong and clanging cymbal. Sabi ko sa sarili ko nung may sakit ako, umiiyak ako sa karamdaman ko, sabi ko, ako ito. Ako to. I preach the gospel. I tell other people to love the Lord and to be like Christ. Pero ang totoo lang, hindi ako Christ-like. Ako to, sabi ko. Hindi iba to, ako to. Sabi ko sa sarili ko. And if I have gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, terrible, no? Yung iba gusto na ng ganun para ng palataya. Umuusog ng bundok. No? But do not have love. Ano sabi ng Biblia? I am nothing. And if I give all I possess to the poor, maging charitable ka, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Ang tindi ho ng pag-ibig, the whole essence of Christianity is about love. Kaya we must grow in love. Naintindihan nyo na ngayon yung t-shirt? Amen? Sabi mo sa kapatid mo, bili ka ng t-shirt, meron pa available. Pero, Pastor, pero hindi mo yung nakasulat sa t-shirt lang ang dapat nating tandaan, hindi yung mensahe. Okay, yung hindi po yung t-shirt pala, kundi yung nakasulat sa t-shirt ang dapat nating tandaan. So as I close, naalala ko po yung isang kwento na isang pastor. He was so disappointed sa church na pinagpapastoran niya kasi mga membro away ng away. Away ng away. Walang ginawa kundi magtalo.
Maya-maya may tambuhan, samaan ng loob. Sabi ng pastor, sige, sabi niya, maglalagay ako ng huling service bago tayo mag-hiwa-hiwalay, i-dissolve natin ang church. Desperado na yung pastor, i-dissolve yung church. Pagbigyan nyo lang ako isang service lang. Isang service lang, sabi niya. So, yung mga miyembro, nagdatingan, binagbigyan yung pastor. Last time na lang naman, i-dissolve yung church, di ba? Pero pagulat ko sila, pagdating nila sa church, maraming ilaw, tapos merong ataul sa gitna. May patay. Sabi niya, huling service, may patay. Sabi ng mga miyembro, sino kaya yung namatay? Sabi ng pastor, nagsalita siya. Ang nakaratay ba tama ba yung word na yun? Ang kapatid natin humimlay, nakahimlay ngayon dito. Ang siyang may kasalanan. So, bakit may kaguluhan dito sa church? Ang ginawa ko ng mga member, isa-isa ang konsyo sila eh. Sino kaya yun? Sabi ng isa, baka yung kagalit ko. Baka siya kasi problema yan sa church eh. Ay baka si sister ganun kasi lagi niya inaaway si ano eh. Ay baka si brother ganito. Alagay ko sila. Sabi ko, isa sa kanila namatay. Sabi ko, isa sa kagalit ko yung namatay. Pero yung pastor pala magaling. Pinapila sila, isa-isa silang dumadaan doon sa ataul, sinisilip nila. Alam niyo, pag silip po nila sa ataul, wala mong hindi sumilip doon sa ataul na hindi umiiyak. Nakikita nila yung dahilan kung bakit nagkakagulo sa iyo. Lahat ng dumadaan, umahagulgul nag-iyak. Alam mo bakit? Magaling yung pastor. Gumawa siya ng trick. Doon sa ataol, gumawa siya ng salamin na magre-reflect pagka sumilip ka. Ang makikita mong nakahiga doon ay yung mukha mo. Ikaw. At ang nakaburol doon, ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ang gulo-gulo ng church. Kaya lahat ko sila. Amen? Amen. Ang sikreto ng revival ito. Ang sikreto ng revival, hindi ka titingin sa iba. Hindi po kami exempted mga pastor. Kasama kami dito. Ang unang mong tignan ay hindi yung sarili. Gano'n tayo kalayo sa Diyos? Gano'n natin iniwala ng pag-ibig na itinuro ni Kristo? Handa ba tayo magmahal katulad ng pagmamahal ni Kristo? Tumayo tayo lahat. Father, today I thank you